Hello everyone, welcome back to The Chubby Fate. Kung bago ka dito sa channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest construction projects, infrastructure developments, road updates at mga bagong developments dito sa Metro Manila at karating na lugar. And if you enjoy our on-the-ground driving tours and construction updates, don't forget to like this video and share it with your friends. For today's video, may kakaiba tayong EDSA update. Dahil ngayong habang patuloy ang malakas na pag-ulan dahil sa habagat, dadaan tayo ng EDSA. At habang nag-drive tayo sa gitna ng malakas na ulan, susubukan nating tingnan. Kamusta nga ba ang mga bahagi ng EDSA na na-rehabilitate na? Kamusta ang performance ng rehabilitated EDSA ngayong tag-ulan? Pero bago tayo mag-drive, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang EDSA Rehabilitation Project at nasaan na tayo sa project ngayon. Ang EDSA Rehabilitation Project ay isang major road improvement program ng Department of Public Works and Highways o DPWH para rehabilitate ang isa sa pinaka-importanting transportation corridors ng Metro Manila. At hindi lang ito simpleng paglalagay ng bagong asphalt. Kasama sa rehabilitation ng asphalt overlay, concrete reblocking at roto milling, pati improvements sa sidewalks, drainage at ilang bahagi ng EDSA busway. Isa rin sa mga pangunahing objectives ng project ay magkaroon ng mas matibay na kalsada, mas malawak na sidewalks at mas maayos na pedestrian at cycling facilities. At dahil napakahaba ng EDSA at napaka-busy ng road corridor na ito, hinati ang rehabilitation sa dalawang phases. Ang Phase 1 ay mula Roxas Boulevard sa Pasay hanggang Orense sa Makati. Dito unang isinagawa ang major road rehabilitation works. Kasama rito ang asphalt overlay, concrete reblocking at improvements sa EDSA busway at pedestrian areas. At ayon sa DPWH, noong April 2026, ang roadworks para sa Phase 1 ay practically finished, halos 2 buwan na mas maaga kaysa original schedule. Ang mga natitirang trabaho noon ay nakatuon na sa ilang sidewalk improvements. Nasa C5 Tulay tayo, part ng Pasig ngayon at wala pa sa EDSA. Notorious talaga ang kalsadang ito na pag malakas ang ulan, nagsisilabasan ang mga uka o potholes na sobrang lubhang mapanganib sa mga motorista. Mabuti naman at maagap ang mga kinauukulan sa pagtapal o pag-repair ng mga uka. At ngayon naman, nagpapatuloy ang Phase 2. Ito ay mula Orense sa Makati hanggang Monumento sa Caloocan. Officially, inilunsad ang Phase 2 noong July 2026 at nagsimula ang repair works sa northbound Ortigas bus lane sa Mandaluyong noong July 4. Kasama sa Phase 2 ang iba't ibang road rehabilitation works tulad ng asphalt overlay, concrete reblocking, roto milling at improvements sa sidewalk at drainage. May mga mas malalaking drainage inlets din na inilagay bilang bahagi ng effort na gawing mas flood resilient ang EDSA. At ang target ngayon ng DPWH para sa Phase 2 ay 2027. So, habang nagpapatuloy ang rehabilitation, dumating naman ang habagat. And this is where today's video becomes interesting. Ngayon ay August 9, 2026 and we're actually driving along EDSA habang malakas ang ulan. Hindi ito normal na driving condition. Makikita natin ang basang-basa na pavement, reduced visibility, splashing water from vehicles at sa ilang areas may tubig na naiipon sa daan. At dahil ang EDSA Rehabilitation Project ay may malaking focus sa road surface at drainage, magandang pagkakataon ito para makita natin kung paano nagpe-perform ang rehabilitated sections sa totoong rainy day conditions.
So habang nagdadrive tayo, tingnan natin ang daan. Kung mapapansin ninyo, ang mga sidewalks ay naayos na. Ito'y malawak at on par sa global standards. Unang titingnan natin ngayon ay ang kondisyon ng asphalt. May makikita ba tayong obvious potholes or lubak? May malalaking cracks? May bahagi bang nagpipeel o nagde-deform? Or generally, intact pa rin ba ang pavement? At based sa drive natin ngayong araw, makikita natin na hindi naman buong EDSA ay nagpapakita ng obvious pavement failure. May mga areas na may existing imperfections at localized deterioration, pero hindi natin dapat agad i-conclude na ang mga ito ay caused by dahabagat o na failure ng rehabilitation project. Importante yan dahil ang isang pothole o crack ay hindi automatic na ibig sabihin na failed ang bagong asphalt. Kailangan pa rin nalaman kung kailan ito lumitaw, ano ang kondisyon ng underlying pavement, paano ang drainage sa area, at kung ano ang magiging assessment ng DPWH. Another thing we're watching closely today is drainage. Dahil isa sa mga improvements na ginagawa sa EDSA Rehabilitation Project ay ang drainage system. According to DPWH, mas malaking drainage inlets ang inilalagay sa ilang areas bilang bahagi ng effort na dagdagan ang flood resilience ng EDSA. So habang nasa gitna tayo ng habagat, ito ang magandang opportunity para makita kung saan naiipon ng tubig, gaano kabilis itong nawawala, at kung may areas pa rin na nagkakaroon ng significant water accumulation. So, andito tayo ngayon sa parte ng EDSA kung saan kinayod o tinanggal na ang dating asphalt overlay. Ito ay papatungan ng panibagong asfalto bilang parte ng rehabilitation project. After driving through EDSA during this heavy rain, can we say that the EDSA rehabilitation project failed? No, not based on today's observation alone. Ang nakikita natin ay may ilang sections na may imperfections at mayroon ding areas na maaring magkaroon ng water accumulation during heavy rain. Pero hindi sapat iyon para sabihin na failed ang buong rehabilitation project. Remember, malaking bahagi ng EDSA ang project. At iba-iba ang pavement condition, drainage configuration, traffic load at construction treatment sa bawat section. Ang mas interesting na tanong ay, how will these rehabilitated sections perform over the coming months and years? Dahil ang tunay na test ng isang road rehabilitation project ay hindi kapag bagong gawa at bagong asphalt. Ang tunay na test ay kapag dumating na ang matinding ulan, baha, matinding init, at syempre, araw-araw na heavy traffic ng EDSA. At ngayong rainy season, dito natin masusubaybayan kung gaano talaga ka-effective ang rehabilitation. So, overall, ang EDSA Rehabilitation Project ay patuloy pa rin. Phase 1, Rojas Boulevard to Orense, practically completed ang major roadworks. At Phase 2, Orense to Monumento, is currently ongoing with completion targeted for 2027. At ngayong August 9, 2026, habang nasa gitna tayo ng habagat, nakita natin mismo kung ano ang kondisyon ng EDSA
habang sumasailalim ito sa isa sa pinakamahalagang test nito, pagbuhos ng malakas na ulan. May ilang imperfections at areas na kailangan nating bantayan, pero sa ngayon, wala tayong sapat na basis para sabing failed ang EDSA Rehabilitation Project dahil lamang sa mga nakikita nating road imperfections ngayong araw. What we can say is, the rainy season is putting the rehabilitation to the test. At syempre, babalik tayo rito sa mga susunod na buwan para makita kung paano magpe-perform ang mga bagong rehabilitated sections habang nagpapatuloy ang project. And that's it for today's EDSA Rehabilitation Update. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong actual driving and on-the-ground construction updates, don't forget to like this video, subscribe to The Chubby Feet, and hit the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating Metro Manila updates. Maraming salamat sa panonood. Keep walking, keep exploring, and keep discovering Metro Manila and the rest of the Philippines. And see you on our next vlog.